Ano nga bang string tension at bakit importante to? Low tension lang ba talaga kapag beginner at high tension naman kapag pro at advanced? Tara, pag-usapan natin yan sa ating bagong series na All Things Badminton Part 1. Ang string tension nga pala ay kung gaano kahigpit ang pagkaka-install ng string dito sa head frame ng racket nyo. Usually, ibang mga racket na brand new, wala pa siyang naka-install na string dito eh. Pero marami ring ibang racket na naka-install ng string. Makatipid kayo dun. Kaya lang, hindi kayo makakapili kung anong tension na nakalagay. May 2 measurement nga na ginagamit sa string tension. Dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay pounds. Pero mostly sa ibang bansa, sa kanila, kilos. Mostly na makikita mo ng mga racket dito ay 18 to 30 pounds. Yun yung mga common at mga average player. So ngayon pag-usapan natin, mas okay nga ba talaga ang high tension kaysa sa low tension? Bigyan natin ng advantages at disadvantages tong dalawang to. Unang-una, yung high tension string, mas nakapagbigay siya ng control kapag nag-i-slice ka, kapag nagda-drop ka, at kung gusto mong control player. Ang pangalawa naman na advantage niya ay super lutong kapag pinalo mo. Pag nakatry ka nga pumalo ng raketa na may 30 tension, grabe, sobrang lakas talaga ng tunog. Talagang dumadagongdong sa court yung bawat palo mo, kahit drive pa yan, kahit smash pa yan, kahit kill, grabe, sobrang sarap sa ears. Pero ang downside naman ng high tension ay mabilis siyang maputol kasi nga mas tight yung string at lumiliit yung sweet spot. Ang sweet spot kasi ng racket ay usually nandito sa gitna. The more na tumatight yung string mo, kunyari mga 28, 29, 30, lumiliit yan. Diba minsan may pakiramdam na parang patay yung tunog ng palo mo kasi dito sa gilid yung tumatama. Kailangan precise yung tira mo, kailangan maganda yung swing mo, maganda yung timing mo, kundi hindi mo makokontrol ng maayos yung bola. So sa low tension naman guys, kabaliktaran yan lahat ng nasa high tension. The more na mas mababa yung tension ng racket mo, the more na less control. Dahil mas may time yung shuttlecock na mag-stay dito sa string bed mo. So pag pinalo mo to ng matindihan, meron talaga siyang extra power na mapoproduce kasi nga, mas mababa yung tension na nakalagay. Ang isa pang advantage nito, lalo kung nagtitipid ka, talagang matibay ang mga low tension. Talagang kahit years, months pa yan, hindi yan mapuputol basta-basta. Even balance siya na for you guys. And last but not the least, ang isa pang super advantage nitong low tension ay super laki ng sweet spot niya. Talagang halos buong frame. Forgiving siya, lalo kung hindi mo pa perfect yung timing tsaka swing ng racket. So ano nga ba talagang string tension na para sa'yo? Ang pinakamalupit na sagot dyan ay it depends. Kung perfect mo na yung timing sa pagpalo at pag-swing ng racket mo. Kung prone ka sa injury dahil mas mataas yung tension, mas mataas yung stress dito sa elbow, sa shoulder, tsaka dito sa wrist. Kung gusto mong chill-chill lang yung laro mo, at mas malakas yung clear and smash mo. Kung beginner ka, ang recommended ko ay 24 and below dahil mas malaki yung sweet spot nun and malaki yung chance na mag-miss hit ka pa sa pagtama sa racket. Kung intermediate ka or club player, na kaya mo naman mag-drop, mag-smash, mag-clear, okay naman yung control mo, perfect na sa'yo kung 24 to 28. And kung pro ka na or advanced, perfect sa'yo on 28 to 34. Yung mga binigay kong number na string tension ay recommended lang yan ng mga coach ha. Depende pa rin yan sa preference mo at kung ano yung string na gamit mo. Tignan nyo nga itong mga kalaro ko sa racket squad. Tension ng dalawang racket ko is 30. Nung hindi pa ako marunong mag-badminton, nakala ko nakakalakas siya. Tension is 28 kasi yun lang yung kaya ng balikat. Tension number 26, recommended by Lodi Rancel. Ang tension ng racket ko is 28 para hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. 28, may pre-stretch na 10%. At 26 to 30 sa akin yung for intermediate to high intermediate. And ayun yung nga guys, thank you so much sa pagsama sa akin sa ating first part nitong series na to. Comment nyo din sa baba kung anong gusto nyo pag-usapan pa natin at iba nyo pang tanong tungkol sa badminton. Huwag nyo kakalimutan mag-like and share na itong video ko ah.